For us, this is an extraordinary day, not only because this is Sunday, the day of the resurrection of the Lord, but also this is the first day that we are preparing ourselves as we celebrate the feast of our patron, Saint Jude Thaddeus. Following the theme, Hope that Never Gives Up in Prayer and Mission, paglaom na daing nagbabaya sa pagpamibias in misyon, pag-asa na hindi sumusuko sa pagdarasal at misyon. Since last year, the Universal Church has been reflecting on hope which does not disappoint, spes non confundit. This is not just a title of the Bull of Indiction of the Ordinary Jubilee of the year 2025, identifying ourselves as peregrinantes in spem, pilgrims of hope, manlalakbay ng pag-asa. We all know that to hope is to look for something great. In fact, in the document, Pope Francis writes, in the heart of each person, hope dwells as the desire and expectation of good things to come, despite our not knowing what the future may bring. The parable that we heard is a gospel of persevering hope. Persevering because, self-explanatory, did not stop disturbing the heart that seemed to be hard as a stone. Well, the parable itself presented the judge as someone who does not believe in God and does not feel the necessity of acting forthwith. Familiar po ba kamo kang term? Or without delay, what he must do that will bring relief to others. This parable of persevering hope is simply to encourage us not to lose hope in prayer. Diyos na ang nagsasabing, gambalain ninyo ako ng inyong mga dasal. Si Jesus na ang nagpapaalala sa atin na huwag tayong mapagod sa pagtawag sa Kanya. It is Jesus reminding us not to stop calling His name, presenting our prayers, like the smoke of the incense going up, so we raise also our prayers to God through the help of Saint Jude. Ngunit, sa ating pagdarasal, salitang dasal, alalahanin natin, na sa salitang dasal, naroroon ang salitang asal, pag-uugali, behavior. At kung ano ang ating asal sa pagdarasal, marahil siya rin ang larawan kung anong klaseng relasyon mayroon tayo sa Diyos. Dasal, asal. Baka puro tayo hingi. Sana po makapasa sa board exam, makapasa sa LET, makapasa sa. Pag nakapasa na, magpapakasasa, makakalimot sa Diyos na nagbigay ng pag-asa at hindi kailam ng pag-asa. Puro ba tayo hingi? Kung sa magkasintahan o mag-asawa, para bang bill relationship lang yan. Bill mo ko nun, bill mo ko niyan, aha. O kaya sa karinderya relationship, turo dito, turo doon. Ang bill and karinderya relationship, kung sa buhay ng pananampalataya, ay pagdarasal na ang asal ay puro hingi, at kapag hindi napagbigyan, relationship is at the risk of breaking up. Kaya tumatalikod sa Diyos. Dahil hindi na pagbibigyan without knowing that God is preparing something better than what we ask. In connection to bill and karinderya relationship, do we also remember others when we pray? Friends,
In the first reading, Moses, who was praying for Joshua and his troops against the Amalekites, there were also Aaron and Hur praying with Moses, helping one another to pray. Prayer is not just a personal activity. It is an ecclesial responsibility. Ang pagdarasal ay isang tungkulin ng bawat kabahagi ng simbahan. Ikaw, ako, ay may tungkuling magdasal para sa iba kahit hindi natin kilala. Sa madaling sabi, ang pagdarasal ay isang misyon ng simbahan. Misyon natin. Misyon ko, misyon nyo, misyon ng lahat. And the best question is, do we pray for others? That when someone asks us, please pray for me, do we really take with sincerity, even remembering them in our silence moment with God, our silence with God, silent moment with Him, na kahit hindi natin sasabihin, Panginoon, ito ganyan. Yung taong humingi sa akin ng tulong, papangalanan natin, iaalay natin yung kanyang dasal sa Diyos, ginagawa ba natin? Because like Aaron and Hur who were helping Moses to pray, kapag hindi tayo nagdasal para sa iba, their fall is our fall. Ang pagkatalo nila laban sa kaaway ay pagkatalo natin. Kapag hindi natin pinagdarasal o ang anak hindi nagdarasal para sa ina o sa ama, o ang ama, ang ina ay hindi nagdarasal para sa kanyang mga anak, ang pagbagsak ng bawat miyembro ay pagbagsak ng buong pamilya. Parang ang pari na hindi nagdarasal o lumuluhod sa altar at hindi niya ipinagdarasal ang kanyang mga parokyano, kapag ang parokyano ay nadapa, yun ay pagkadapa ng buong komunidad. Yun ay pagkadapa ng bawat miyembro. Kaya magandang isipin natin, though prayer, of course, it is our personal relationship with God, but it is all the more an ecclesial responsibility that we are called to pray for others. Hindi lamang sa mga kakilala, kundi sa mga taong hindi nga natin kilala. We have responsibility to pray for them. Ngayon, yung sitwasyon ng Pilipinas, pinagdarasal ba natin yung involved sa corruption o baka judge tayo ng judge? Pinagdarasal ba natin yung mga senador at kongresista, yung mga nasa posisyon, instead of criticizing them, first, pray for them. Because like us, they also dream to become holy. The only thing, most of them fail to do the thing that they need to do. Related yun sa ating araw na ipinagdiriwang World Mission Sunday. That is our first mission, to pray for others. When we pray, do we place all our trust in Him? Is there only one God in our prayer? Do we truly depend on Him alone, or maybe there are other lesser gods to whom we are attached? Baka sa ating pagdarasal, we become gods, commanding God, changing the mind of God. In fact, when we pray, it is the prayer that changes us to accept the will of God. When we pray, we must recognize our dependence sa Diyos. Like the widow, she recognized that only with the judge who can help her receive proper judgment, whatever it may be, to serve justice. Tayo, sa ating pagdarasal, tanging Diyos lang ang kasagutan sa ating mga panalangin.
Kaya sa kanya tayo lumalapit. Si San Judas Tadeos, hindi siya pwedeng tumugon sa ating kahilingan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang tulong, pwede tayong pakinggan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin. Hindi si San Judas ang nagmimilagro, kundi ang Diyos. Kaya nga, maganda na sa ating pagdarasal, we truly become dependent sa Diyos. Because we recognize our dependence to Him, we must be true to what we pray. Walang pagpapanggap, walang pagtatakip. Sapagkat kilala tayo ng Diyos, alam niya ang ating pangangailangan, bago pa man tayo magdasal sa Kanya. Pangalanan mo ang iyong mga kahilingan. Pangalanan mo ang iyong mga pangangailangan, magdasal na may buong pagpapakumbaba. But sometimes when we pray to God, but in our daily lives, ordinary lives, we have other gods. When we seek healing, nasa atin pa rin yung paniniwala, hindi sa sinasang-ayunan ng simbahan. Yung mga albularyo, humihiling ng kagalingan sa Diyos, lalapit sa albularyo. Pinagsasama natin ang iba't ibang practices na kung tawagin natin ay syncretism. Kaya nga, baka ito ng huling misa ko sa St. Jude dahil sa aking sasabihin, wag naman sana, kasama ng Santo Niño ang mga pampaswerte, gaya ng palakang kumakain ng barya, pusa na walang gawin maghapon kundi tumawag ng bumibili, ang mga katawan na napapalamutian ng mga batong pangpaswerte, ay parehong katawan na nagtataglay ng mga medalya ng mga santo, syncretismo. Kaya magandang itanong, sino ba talaga ang aking pag-asa? Kanino ba talaga ako nagtitiwala? Sa palaka? Kay Buddha? O kay Jesus? Sa diamante? Sa pampaswerte? O sa grasya ng Diyos? We Catholics, we don't believe in fortune o swerte. We believe in God's grace. As we are encouraged by the Lord to pray with perseverance, as our mission and the mission of the entire church, hoping in Him alone, let our prayer take one direction. Walang iba kundi Diyos. Friends, when we grow in prayer, we grow in relationship with God. We, as His children, Jesus as our brother, and the Holy Spirit as our life-giving God, who sanctifies us. With Mary, we can be such. With St. Jude, we can hope to be pilgrims of hope, empowered by prayers and ready for the mission.